Magandang gabi po sa inyong lahat. Kayo po ay nakikinig sa programang Radyo EMI, Facebook Live, Tinig ng Biyaya ng Diyos, sa paglilingkod ng Emmanuel Ministry Institute. Ako po si Bishop Emmy, ang inyong tagapagturo. Kasama ko po si Pastora Jo Domingo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Para po sa inyong mga kahilingan sa panalangin, mari po kayong mag-comment o mag-PM dito sa EMI Facebook. Kagalakan po naming may panalangin ang inyong mga kahilingan. Bago po tayo magpatuloy, narito po si Bishop Emmy para sa isang paanyaya. Malugod po namin kayong inaanyayahan na mag-aral sa Emmanuel Ministry Institute para sa mga programa ng pag-aaral, Certificate in Home Bible Study, Certificate in Church Ministry, Diploma in Biblical Studies, Associate in Ministry, Bachelor of Ministry, Certificate in Master Studies, Master in Applied Church Ministry, Pastors Academy. Ang pag-aaral sa EMI ay libre o tuition-free. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin po ang aming website www.emi.ph o mag-comment o kaya'y mag-PM dito lang sa EMI Facebook. Samahan po ninyo kami sa gabing ito sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Muli, narito ang ating tagapagturo, ang direktor ng Emmanuel Ministry Institute, Bishop Emmy. Look what will happen, Revelation chapter 20 verse 7 up to the next verse. When the 1,000 years are over, pag natapos na ang 1,000 taon, Satan will be released from his prison. Tignan nyo kung anong gagawin niya pagka-release. Verse number 8. He will go out to deceive the nations in the four corners of the earth, Gog and Magog, to gather them for battle. In number, they are like the sand on the seashore. Marami pa rin po siyang madadaya. Now, make no mistake, this is not the Battle of Armageddon. Ang Battle of Armageddon will happen at the end of the 7 years Great Tribulation. This is just a battle which is known in the Scripture as the last stand. Huling hirit niya po ito. Sapagkat siya po ay natalo na, in fact, doon sa krus ng Kalbaryo, tinalo na po siya. Doon sa Battle of Armageddon, ipinakitang siya'y talo na. Pero again, he will try. Susubok sa uli sa huling pagkakataon. This will be his final stand. Marami pa rin siyang madadaya. Gaano karami ang kanyang madadaya? Number, they are like what? Sand on the seashore. Sa Tagalog, ang dami nila ay kasing dami ng buhangin sa dalampasigan. Marami po ba o kaunti? Now look at my eyes and remember this the rest of your life. At maging sa mga nanonood sa Facebook broadcast, makinig po. Yung pong mga ministry na masyadong partikulante sa numero, pag-ingat po kayo. Sapagkat ang ministry hindi po tungkol sa numero. May mga tao po na masyadong hina-highlight ang numero. Kaya may mga pastor na nadi-discourage dahil hindi nila maabot ang numero. Let me encourage you, my fellow pastors. Hindi tungkol ito sa numero. Tungkol ito sa katapatan ng iyong paglilingkod sa Panginoon. Hindi man umabot ang bilang doon sa bilang na itinakda ng mga pinuno ninyo, hindi lalagpas ang gantimpalang ibibigay sa iyo ng Panginoon dahil matapat kang nagpapastor, matapat kang nagtuturo, matapat kang nangangaral.
Ang mga numerong ito, wag naman po ikakasama ng loob. Ang marami dito ay kapakinabangan ng mga namimimuno upang sa kanilang sariling pagsulong. Sabi nila, mas marami kami. Kung kami mali, ba't mas marami kami? Napanood nyo ba sa television yung pista ng itim na Nazareno? Ito po ba'y matutulad sa dami na halos buhangin sa dalampasigan? Anong sabi ng reporter? Ocean of people! Sa napakaraming tao, tinawag niyang ocean of people. Napakarami. Kaya kung ang pagbabasihan po'y marami, at dahil marami ay tama, pinakamalabnaw po yan na argumento. Bakit? Sabi sa Biblia, maluwang ang pintuan, maluwang ang daan patungo sa kapahamakan. Marami ang papasok doon. Makipot ang pintuan, makipot ang daan patungo sa buhay. Kaunti ang papasok doon. Alam niyo po mga kapatid kung bakit marami ang gustong pumasok sa maluwang na daan, sapagkat binibigyan natin ng kaluguran ang ating sarili, sapagkat bida ang ating gawa. Bakit po kakaunti ang mga taong pumapasok sa makipot na pintuan at makipot na daan? Sapagkat hindi mo maibibida sa daang ito ang iyong gawa. Dito, si Jesus lang ang bida. Si Jesus lang ang tagapagligtas. Hindi simbahan, hindi pare, hindi pastor, hindi obispo. Si Jesus at wala nang iba. Sabi ni Apostol Pablo, I seek nothing among you, only Jesus Christ and Him crucified. Sa maluwang na pintuan, may sasama mo ang yabang mo. Sa maluwang na pintuan, may sasama mo ang programa mo. Sa maluwang na pintuan, may sasama mo anumang bagay na maaari mong ibida, sapagkat ang original sin is pride. Anything that lifts up self, you want to be there. Pero dito sa makipot na pintuan, hindi mo maisasama ang iyong sarili. Sapagkat sabi sa Biblia, ang sinumang nais sumunod sa akin ay kailangan tanggihan ang sarili. Sapagkat dito makakapasok ka lang kapag ikaw ay namatay kasama ni Kristo, inilibing kasama ni Kristo, nabuhay kasama ni Kristo, at umupong kasama ni Kristo, at babalikan muli at mapapasa Panginoon magpakailan-kailan pa man, sapagkat si Jesus lamang ang tagapagligtas. Shout amen. So I just want to encourage my fellow pastors, don't be discouraged. Hindi ho ang obispo ang nagbibilang, hindi ho ang superintendent ninyo ang nagbibilang. Si Jesus ang tunay na nagbibilang. Just be faithful. Kaunti man, handful of people, just keep on serving the Lord. Just keep on loving the Lord. Just keep on worshiping the Lord. Maalab, maapoy, malagablab kang naglilingkod sa Panginoon. Sapagkat hindi naman yan tungkol sa numero. Ang mahalaga lang, matapat kang naglilingkod sa Panginoon. Can you just say amen? Marami pa ring madadaya si Satanas. Look at verse 9. They march. They, the people who were deceived by Satan, they marched across the breadth of the earth and surrounded the camp of God's people, the city He loves. That is the New Jerusalem. That is the capital city of the world sa millennial kingdom. But, look what will happen. But, fire came down from heaven and devoured them. So wala hong labang naganap. Hindi na ho sila nakaporma. Sila po'y lumapit, bumaba ang apoy, game over. Hallelujah! We have a triumphant Jesus. Amen! Wala hong gerang magaganap. It was just an attempt, but fire will came down and devoured them completely. What will happen after that? Verse 10, the devil who deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and they will be tormented. They, who are they? They, the devil, the beast, and the false prophets. The false prophet. And they will be tormented day and night forever and ever. Saan po itatapon ng dyablo? Sa dagat-dagatang apoy, kung saan nandoon na ang halimaw at ang bulaang propeta. Mauunang mapupunta yung beast
At yun pong false prophet sa lake of fire. Kasi po, at the end of the Battle of Armageddon, mahuhuli ng buhay ang halimaw, yun po yung Antikristo. The false prophet, sila po'y itatapon sa lake of fire alive. Let me show you the chapter before that. Revelation 19 verse 20. But the beast was captured. This is the end of the Battle of Armageddon. But the beast was captured, and with him the false prophet who had performed the miraculous signs on his behalf. So yung false prophet, yung po yung in charge sa mga milagro. Kaya mga mahilig sa milagro, madadaya ni Satanas. Yung mga rebultong lumuluha, rebultong naglalakad, rebultong sumasayaw, rebultong naggagangnam. This is true. Yung mga mahilig sa milagro, mga milagrosong tubig, milagrosong dahon, at kung ano-ano, tawas-tawas, tapal-tapal, buga-buga. Oh, dami niyan, ang dami po niyan, napakarami. Yan po ay gawain ng bulaang propeta, yun pong mga milagro. Bishop, hindi ba kayo naniniwala sa milagro? Naniniwala po kami. In fact, sa community po na ito ay napakaraming milagro. Pero makinig, anumang milagro, hiwalay sa tinapos na gawa ni Kristo ay huwad. Anumang milagro, hiwalay sa mabuting balita ng kaligtasan ay huwad. Sapagkat ang tunay na milagro, wala nang dadaig pang milagro, ay ikaw ay pinatawad ng Panginoon, binago ng Panginoon, at niligtas at ginawang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. The greatest miracle of all is the miracle of new birth. Wala nang dadaig pa sa milagrong yan. Well, brothers and sisters, naniniwala ako ang bulag makakita, pilay makakalakad, patay mabubuhay, manghang-mangha tayo, laglag ang pangaluang mata. Wow! 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 Totoo. Pero ang tanong ko sa inyo, kung makakita ka, mamamatay ka pa rin? O mahina ang sagot sa malakas na tanong. Kung ikaw ay bulag at nakakita, mamamatay ka pa rin? Kung ikaw ay pilay, nakalakad, mamamatay ka pa rin? Kung ikaw ay patay na binuhay, mamamatay ka pa rin? Yes. Si Lazaro, 4 na araw ng patay, binuhay, namatay rin. Dahil ang tawag doon, resuscitation. Resuscitation. Hindi po resurrection. Ang tunay na resurrection, you will be resurrected unto life and never to die again. Sabi ni Jesus, ako ang buhay at ang pagkabuhay na maguli. Ang sino mang sumampalataya sa akin, bagaman mamatay, muling mabubuhay. At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, hindi na mamamatay. Yan ang pinakadakilang milagro sa lahat. Amen. The greatest miracle of all is the miracle of the new birth. Be born again. Ang kapanganakang muli ay hindi po relihiyon. Para sa mga nanonood sa broadcast, ang born again hindi religion. Ang born again ay spiritual na karanasan ng taong patay ay muling nabuhay dahil tinanggap niya si Jesus sa kanyang puso dahil walang ibang buhay kundi si Jesus. Ang sabi ni Jesus, ako ang buhay, ang katotohanan at ang daan, walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamagitan ko. Pag tinanggap mo si Jesus, tatanggap ka ng buhay at di ka na mamamatay kailan pa man. O Bishop, meron ako mga kilalang Christian na namamatay. Mali ang tawag mo, hindi ho sila namatay. Sabi sa Biblia, sila'y natutulog laang. Natutulog laang. Kaya huwag kang maingay, baka magising yan. Natutulog laang. Read your Bible. Sila'y natutulog laang sapagkat pagtunog ng trompeta, sila'y muling gigisingin at mapapasa Panginoon magpakilan-kailan pa man. Shout amen! Now, look at the scripture. Look at the scripture. Revelation chapter 19 verse 20. Ang tinutukoy po dyan, mga kapatid, ay ang Antikristo at ang bulaang propeta. Look at verse number 20, the second part of the verse. Look at that. With these signs, he had deluded those he had received the mark
and of the beast and worship his image. The two, sino yung two na tinutukoy? The beast and the false prophet. The two of them were thrown alive into the fiery lake of burning sulfur. Sila po ay nahuling buhay. Pagkatapos ng Battle of Armageddon, sila ay tinapong buhay sa dagat-dagatan na po. Kaya nauna yung dalawa. Then look at verse 10, Revelation 20 verse 10. The devil who deceived them was cast into the lake of fire and brimstone where the beast and the false prophet are. Kompleto na ang three stooges. The devil, the beast, and the false prophets. Alam niyo po ba na kung merong Holy Trinity, merong pong unholy Trinity. Si Satanas po ay mangongopya. Yan po, mga kapatid, ang trade ni Satan. Alam niyo kung bakit? Look up here. Si Satan po kasi hindi creator. Dahil hindi siya creator, wala siyang originality. He cannot come up something that is original. So kinokopya niya. Meron po siyang false apostles. Kay mga apostol dyan, may mga bulaang apostol. May mga bulaang propeta. May mga bulaang pastor. May bulaang simbahan. May bulaang gospel. Yung gospel po na mixture ay bulaan. Anything na hindi totoo ay fake. Dahil po mayroong Father, Son, Holy Spirit. The Blessed Holy Trinity. Nag-come up din siya ng sarili niya pong unholy Trinity. The devil, the beast, and the false prophet. Ganyan po si Satanas. Mangongopya. Kaya kung meron pong nanonood dyan na walang ginagawa kundi mangopya, maingat po kayo sa mga mangongopya sapagkat yan po ay hindi gawain ng Diyos. Dahil ang Diyos hindi nangongopya. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay creator, He can always come up with genius ideas. Ang mga anak ng Diyos hindi kailangan kumopya ng ideas sa mundo. Sapagkat ang iglesia ay tinatahanan ng karunungan ni Kristo. We can reach the world using the wisdom of Jesus Christ in the church. Hindi natin kailangan bilhin ang dunong ng mundo. Hindi natin kailangan bilhin ang ideas ng mundo para gamitin sa simbahan at abutin ng mundo. The truth is, we have the message, we have the power of the Holy Spirit, and we can reach the world with the gospel of Jesus Christ. Nothing more, nothing less, nothing else. Shout amen. Now, brothers and sisters, Revelation chapter 20, verse 11, then I saw a great white throne, and him who sat on it, from whose face the earth and the heavens fled away, and there was found no place for them. Now, lahat ng sinabi ko ay introduction pa lang. Dahil ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang Great White Throne Judgment. So let me share with you 3 important truths about the Great White Throne Judgments. Can you say amen? Nandyan pa po ba kayo, mga kapatid? Tatlong malaking katotohanan. Number 1, the Great White Throne Judgment is only for the unbelievers. Makinig pong maigi. Ang Great White Throne Judgment is only for the unbelievers. I will show you the verse. The verse is the voice of God. I'm going to prove it to you. Alam niyo, may mga pastor na ginagamit po ang Great White Throne Judgment panakot sa kanilang mga miyembro. Tinatakot ang mga miyembro na isang araw tatayo tayo sa harapan at huhusgahan tayo ng Diyos. Tandaan, magpapakita ang Diyos ng malaking pelikula, ang pamagat, ang buhay mo. Panonoorin mo ang iyong buhay. Mula nang ikaw ay pinanganak, lahat ng iyong kasalanan ay malalantad. Naku, ang laking kahihiyan nun. Ang laking kahihiyan nun. Sapagkat lahat ng pinagkatago-tago-tago ninyo ay malalabas doon. At ginagamit po yan bilang paraan para takutin ang mga mananampalataya. Look up here. Look at my eyes. Hindi po tayo kasali sa Great White Throne Judgment. Hindi po.
Can you say amen? Lahat ng ating kasalanan ay pinatawad na ng ating Panginoon. All our sins are forgiven. That we need to prove it from the Word of God. Of course, of course. Revelation chapter 20, verse 11 up to verse 12. Then I saw a great white throne, and him who sat on it, from whose face the earth and heaven fled away, and there was found no place for them. Verse 12. And I saw the dead, small and great, rich and poor, standing before God, and books, plural, marami, books were open. And another book, singular, another book was open, which is the book of life. So bubuksan ang mga libro, at bubuksan ang libro, the book of life, ang aklat ng buhay. Now, listen, brothers and sisters. Ano ang patunay na tayo ay hindi kasali dito sa judgment na ito? John chapter 5, verse 24. Let me show you from the Word of God the proof na hindi tayo kasali sa judgment na ito. I tell you the truth. Whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life. What's the next line? Will not be condemned. He has crossed over from death to life. Hallelujah. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikipag-aralan sa amin. Ang aralin ay ipagpapatuloy bukas dito sa Radyo EMI Facebook Live. Para sa mga katanungan, mag-PM lang dito sa EMI Facebook. Bago po tayo magpaalam, muli, narito po si Bishop Emmy para sa isang paanyaya. Inaanyayahan kita na tanggapin ang Panginoong Hesus sa iyong puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Ako po'y naniniwala na ikaw ay namatay at muling nabuhay, umakyat sa langit at muling babalik. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking kasalanan. Tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. Amen. Malugod po namin kayong inaanyayahan na dumalo sa EMI Sunday Services sa mga oras na 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., 3 p.m., 5 p.m., at 7 p.m. Sa EMI Center, NLEX, Valenzuela Exit, Paso de Blas, Valenzuela City. Our worship services are open for all. Para sa karagdagang impormasyon, maaari ninyong i-browse ang EMI Facebook o bisitahin ang aming website www.emi.ph. Si Bishop Emmy ay sumulat ng mahigit na 100 booklets. Para po sa karagdagang impormasyon at iba pang mga produkto ng EMI, bisitahin ang Facebook ng Charito Shop at makipag-ugnayan kay Miss Cham Domingo. At sa aming pagwawakas, muli ang programang Radyo EMI Facebook Live, Tinig ng Biyaya ng Diyos, ay paglilingkod na ginagawa ng Emmanuel Ministry Institute na matatagpuan sa NLEX, Valenzuela Exit, Paso de Blas, Valenzuela City. Para sa karagdagang impormasyon sa gawain ng EMI, maaari ninyong i-browse ang EMI Facebook o bisitahin ang aming website www.emi.ph. Sa pangalan po ng programang Radyo EMI Facebook Live, kasama ng ating tagapagturo,
Bishop Emmy. Ako si Pastora Jo na sa inyo'y nagpapaalala. Tayo'y lumago at magpatuloy sa biyaya ng Diyos.